Pagkatapos kong maadik sa amoy ng coat ni Alejandro, nagpalit na rin agad ako ng damit. Natutulog lang naman ako kaya nagsuot na lang ako ng malaking t-shirt at maikling short. Sa sobrang laki ng t-shirt na suot ko, nagmistulang bestida ito sa akin at nakikita na rin ang strap ng bra ko dahil sa maluwag nitong kwelyo. Matutulog lang naman ako kaya hindi na kailangan pang mag-ayos ng damit. Ilang oras na akong nakahiga pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nakatingin lang ako sa puting kisame at kung ano-anong iniisip. Kanina pa nakapatong sa dibdib ko ang coat ni Alejandro pero hindi ko pa rin magawang magsawa sa amoy. Habang nakahiga ako at inaamoy ang mabangong coat ni Alejandro ay nabalot ng pulang ilaw ang kwarto ko. Napayakap ako sa coat niya bago ako mabilis na bumangon dahil sa gulat. Binato ko ng tingin ang pulang ilaw na nilagay ni Alejandro sa kwarto ko. At nang maalala ko kung para saan ang ilaw na yun, ay agad na lumakas ang tibok ng puso ko. Walang ano-ano ay mabilis akong lumabas ng kwarto ko at tumakbo papunta sa kwarto niya. Halos madapa-dapa ako dahil sa pagmamadali. That light means there's an emergency. Mabilis kong binuksan ang pinto ng kwarto niya at hingal na hingal kong iginala ang mga mata ko para hanapin siya. At wala akong nakikitang Alejandro. Agad akong pumasok at nagawa pang isarang pinto. Hanggang sa makita ko si Alejandro na pumasok mula sa balkonahe. Nagdikit ang mga kilay ko dahil sa ekspresyon na meron siya ngayon. He's smiling at me while both of his hands are in his pocket. Hinahabol ko pa rin ang aking hininga habang tinitingnan ko siya para makita ko kung anong nangyari sa kanya. Pero wala akong nakikitang mali sa kanya o kahit na anong rason para mag-alala ko sa kanya. Nakabuka pa rin ang aking bibig dahil sa hingal na hingal ako. Tapos nasa harapan ko lang siya, nakangiti at nakatingin sa akin. Anong trip mo? Marahan itong tinanggal ang isa niyang kamay sa kanyang bulsa at bumungad sa akin ang remote na pinakita niya sa akin noong isang gabi. Yung tanging bagay na makapagpapailaw sa ilaw na nasa kwarto ko. Ngumisi siya sa akin dahilan para mas gumwapo siya ngayong gabi. He's wearing a white sando, that's why I can see his biceps and a black shorts. Pero hindi ako maaakit sa kanya ngayon dahil naiinis ako sa ginawa niya. Sinamaan ko siya ng tingin bago ko siya irapan. Agad kong pinihit ang katawan ko patalikod sa kanya bago ako naglakad palayo. Kinabahan ako at natakot din ako dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko kapag nakita ko siyang nasasaktan. Hindi lang siya basta pasyente sa akin. Kaya't hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko kapag nangyari yun. In short, it's not a good joke. Bago ko pa maabot ang pintuan ay agad akong natigilan dahil sa pagyakap niya sa akin mula sa likuran. Pinalupot niya ang braso niya sa aking tiyan at marahang pinatong ang baba niya sa aking balikat. Sorry, Aniya. Hindi magandang joke, Alejandro. Muntik na akong madapa dahil sa pagdakbo para lamang makarating agad sa'yo. Paano kung next time na pindutin mo ang remote na yan ay hindi na ako maniwala? Mas hinigpitan pa niya ang yakap sa akin at nanatili ang baba niya sa aking balikat. Nararamdaman ko ang katawan niya sa aking likod at nakikita ko sa gilid ng aking mata ang mapupungay niyang mata at ang matangos niyang ilong. Sorry na. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Alam mo bang takot na takot ako? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Tapos pagdating ko rito, nakangisi ka sa akin. At saka anong oras na? Sorry na nga. Mag-aalas 12 na, pero puro kalokohan pa rin ang nasa isip mo. Paano kung ginising ko si Namanang? Paano kung nagsisigaw ako para makahingi ng tulong? Marahan siyang kumalas bago pihitin ang katawan ko paharap sa remote. Kasi, inis kong tanong sa kanya. Kasi ano? Kasi... Binitawan ko ang kamay niya dahil sa inis. Inirapan ko siya bago umiling. Isa sa mga bagay na ayaw ko yung mga taong mahilig magpaligoy-ligoy. Kung may dapat sabihin, sabihin na. Hindi yung pasikot-sikot pa. Pinihit ko ang katawan ko patalikod sa kanya para makabalik sa kwarto ko dahilan para higitin niya ang kamay ko. Dahilan para muli akong mapaharap sa kanya. Abigail, bakit ba kasi? O baka naman kasi may masakit talaga sa'yo tapos ayaw mo lang sabihin. Hinawakan niya ako sa aking bewang bago niya ako hilahin dahilan para magdikit ang aming mga katawan. Kaya't wala akong nagawa kundi ilagay ang mga kamay ko sa batok niya. I just want to see you and say good night. Natigilan ako at napatitig sa kanyang mga mata. Hindi ko nagawang magsalita dahil sa sinabi niya sa akin. Ang inis at galit ko sa kanya ay nawala na parang bula dahil sa mga salitang yun.
Hindi ko alam kung bakit ang pagiging mataray ko sa mga lalaki ay tila ba naglalaho ng parang bula kapag kaharap ko na siya. You know, you can knock on my door and say that to me. Aya na naman siya sa mga ngisi niya na tanging nakapagpapalambot ng aking mga tuhod. Parang gusto ko na lang matumba at hayaan siyang masaloko. Pero hindi tayo marupok. Hindi tayo easy to get. I know, but I want you here. I want to hug you while saying those words to you. Inalis ko ang mga kamay ko sa batok niya para isuot ang mga kamay ko papunta sa kanyang likuran para yakapin siya. Mahigpit ko siyang niyakap at dahil maliit lang ako, naririnig ko ang malakas na pagtibok ng puso niya. Alam kong masyado siyang napagod sa kumpanya ngayon at alam kong kailangan niya ang yakap mula sa akin. Ganon din naman ako eh. Kapag masyado akong napagod sa trabaho, mga yakap ni Talia at Bella lang ay ayos na ako at alam kong ganon din sa akin si Alejandro. Nang kumalas ako sa kanya ay nasaksihan ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nagdikit ang mga kilay ko bago ako napangiti. Shit! He cursed. Bakit? Tanong ko sa kanya at di maiwasan ng kabahan dahil baka may mali akong nagawa o nasabi sa kanya. Why did you do that? Seryoso niyang tanong, dahilan para mapawi ang mga ngiti ko. Kasi alam kong kailangan mo. Sagot ko sa kanya. Ang seryoso niyang mukha ay napalitan ng masayang ekspresyon. Pwede bang isa pa? Malakas akong napatawa nang marinig ko yun sa kanya. Bahagya ko siyang hinampa sa kanyang braso at biglang natigilan ng maalala kong baka magpasa sa kanya ang hampas ko. Sorry, ikaw kasi. Tumatawa kong sabi. Ngumuso siya sa harap ko bago ako tumango at mabilis siyang niyakap ulit. Mahigpit niya akong niyakap at nararamdaman kong masaya siya kapag ginagawa ko yun sa kanya. Can we stay like this for even longer? He asked. Malapit ang bibig niya sa aking tenga, kaya't hindi ko maiwasan ng mapangiti dahil sa kiliti. Mas kinikilig ako kapag hinihinaan niya ang kanyang boses. Hinimas ko ang braso niya bago ko siya marahan at tapikin. Hindi ka pwedeng mapuyat, remember? Sabi ko at hindi pa rin magawang kumalas dahil nananatili pa rin ang kanyang mga kamay sa aking likuran. I love you, Abigail, so much. Sumilip ang aking mga ngiti nang marinig ko yun mula sa kanya. Malinaw na malinaw. I want to say it back but I can't. Marahan siyang kumalas pero nanatili pa rin ang kanyang kamay sa gilid ng aking bewang. Hatid na kita. Wag na. Sige na, please. He pouted. Wag na nga. I want to make sure that you're safe. Tumawa ako at bahagyang umiling. Gumagawa na lang to ng kung ano-anong rason para lang maihatid ako. Malapit lang ang kwarto ko, Alejandro. Kaya matulog ka na at huwag mo na akong intindihin. You know I can't do that. Sumimangot ito sa akin, kaya't kinuha ko ang kamay niya mula sa aking bewang at hinigit siya papunta sa kanyang kama at marahan siyang tinulak para makaupo siya sa kama niya. Abigail, dagdag niya. Isa, matutulog ka o matutulog? Matutulog. Ngumiti ako sa kanya bago ko siya bahagyang tawanan dahil sa dahan-dahan niyang paghinga sa kanyang kama. Kinuha ko ang remote na nasa kamay niya bago ko takloban ng kumot ang katawan niya. Marahan kong hinawi ang mga buhok niya bago ko siyang initian. Good night po, sir. Ngumiti siya at napansin ko ang muling pamumula ng kanyang pisngi. Good night soon to be Mrs. Hidalgo. Aniya. Hoy, hindi pa kita sinasagot kaya tumigil ka dyan. Sige na. Nilapag ko ang remote na hawak ko sa side table niya bago ko siyang itian. Hindi to laruan kaya wag mong paglaruan. Kapag tong remote na to pinaglaruan mo pa, ibig sabihin pinaglalaruan mo ang puso ko. Okay, I will never press that button again if it's not an emergency. Sambit niya. Tumango ako sa kanya bago ko siya talikuran. Good night, I love you. Dagdag niya pa. Hindi ko na siya nilingon at pinagpatuloy ang paglalakad palayo sa kanya. Good night na lang muna sa ngayon. Habol kong sabi bago ko buksan ang pintuan. Sinilip ko siya at nakita ko ang pagngisi niya dahil sa sinabi ko. Umiling ako bago ako lumabas at isara ang pinto. Bahagya akong napahawak sa pisngi ko na kanina pang nagiinit. Umiling ako bago ako bumalik sa kwarto ko. Nakatingin lang ako sa kanya na tila ba namamangha sa tingin na binibigay niya sa akin ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na sinasabi niya yon sa harap ko. Bahagya akong tumikhim bago ko inangat ang tingin ko sa kanya. Bakasyon? Yes, we're going on a vacation. Aniya,
Sa totoo lang, nang marinig ko yun sa kanya ay halos tumalo ng puso ko sa sobrang saya. Hindi ko alam kung saang lugar kami magbabakasyon, pero sa tuwing naririnig ko ang salitang yun ay maraming bagay ang pumapasok sa isip ko. Masasarap na pagkain, magandang lugar, masasayang alaala na madadala ko hanggang sa pagtanda, at higit sa lahat, makakarelax ang utak ng bawat isa. Kung hindi ako nagkakamali nung bata pa ako ang huli kong bakasyon, kasama ko pa sina mama at papa nung mga panahon na yun. What do you think? Nagising ang diwa ko nang marinig kong muli ang boses ni Alejandro. Ngumiti ako sa kanya, tumango, pero agad yung napawi nang maalala ko biglang sitwasyon niya. Bumaba ang tingin ko sa salamin bago ko muling iangat sa kanya ang tingin ko. Hindi ka ba mahihirapan kung magbabakasyon tayo? Nginitian niya lang ako bago niya ako marahan na higitin para umupo sa kanyang kama. Kasi syempre hindi ka pa magaling at kailangan mo pa talaga ng literal na pagpapahinga. Dagdag ko nang makaupo kami. I'm fine. Kaya kong magbakasyon at saka mga ilang araw lang naman tayo ron. After that, back to work na ulit. Marahan akong tumango bilang tugon sa sinabi niya. Masaya akong nakikita ko siyang nakakapagdesisyon ng maayos. Masaya akong parang hindi sagabal sa mga desisyon niya ang sakit niya. Pero may part sa akin na nagtataka ko. Hindi ko pa nakakausap si Dr. Luke, kaya't ganito na lang ako mag-isip sa sitwasyon ni Alejandro. Siyempre, I want the best for him. Mahal ko yan eh. Kahit kailan naman ay hindi ko inisip na nagsisinungaling siya sa akin. Not until wala akong nakitang pasa sa katawan niya. Pero pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili ko na hindi magagawa sa akin yun ni Alejandro. Alejandro? Ani ko. Yes. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Baka mahirapan ka ron. Nag-aalala lang naman ako. Gusto mo kausapin natin si Dr. Luke para makahingi tayo ng payo para sa ilang araw nating bakasyon. Nginisian lang ako nito bago ako ngitian. I'm fine. We don't need to bother him just because we're going on a vacation, okay? Feeling ko kasi natigilan ako sa pagsasalita nang hawakan niya ang kamay ko. Don't be paranoid. Maayos ako, okay? Marahan itong hinigit ang kamay ko dahilan para mapalapit ako sa kanya. Marahan ako nitong hinalikan sa pisngi bago pisilin ang pisngi ko. Siguro nga maayos siya. I mean siguro may sakit pa rin siya, pero nagiging mabuti na ang lahat. Madalas naman silang magkausap ni Dr. Luke sa telepono at nag-uusap naman sila tungkol sa sakit niya. Pero nitong mga nagdaang araw, hindi ko napapansin na nag-uusap sila. Siguro dahil abala si Alejandro sa pag-aayos ng bakasyon namin. Ngumiti ako sa kanya bago ko dinantay ang ulo ko sa kanyang balikat. Nag-aalala lang naman ako. Siguro kapag dinalaw ko ulit si Ana, baka puntahan ko rin si Dr. Luke. Kasi ilang araw na akong binabagabag ng mga bagay na naiisip ko kay Alejandro. Nangangatog pa rin ang tuhod ko nang makapasok kami sa eroplano. Nasa unahan ko si Manang samantalang nasa likuran ko naman si Alejandro. Kanina pa akong kinakabahan sa airport at lalo akong kinabahan nang makapasok kami sa eroplano. Ang bawat pasahero ay pumupunta sa kanilang mga upuan, samantalang natigilan naman ako sa paglalakad. Naramdaman ko ang paghawak ni Alejandro sa aking bewang bago ko maramdaman ang hininga niya sa aking tenga. Are you okay? Tanong niya. Marahan akong lumingon bago ako tumango sa kanya. Kinuha niya sa akin ang hawak kong bag bago niya ito inilagay sa overhead locker. Nang matapos siya ay marahan niya akong inalalayan para makaupo. Hindi ko alam kung bakit naninigas sa mga tuhod ko, pati na rin ang aking mga paa sa tuwing hahakbang ako. Nang makaupo ako ay nakarinig ako ng pagdadabog. Marahan ko itong nilingon at nakita ko si Elaine. You took so long, hindi ka pa ba nakasasakay ng eroplano? Marahan akong tumango sa kanya at inirapan naman niya ako bilang tugon. Nang makaupo na ako ay agad kong pinato ang pareho kong kamay sa aking armrest nang alisin ko ang atensyon ko kay Elaine. Nakatingala lang ako at pinipilit kumalma hanggang sa naramdaman ko ang kamay ni Alejandro sa aking kamay. Don't mind her. Are you comfortable with your seat? Or do you want us to transfer to the other seat? Kinakabahan na nga ako at parang masusuka kahit hindi pa umaandar ang eroplano. Tapos ini-Ingles pa ako nitong si Alejandro. Ano, nasusuka na nga ako tapos dudugo pa ang ilong ko? Langyang buhay to. Hindi pa ako nakakasakay sa eroplano, kaya ganito na lang ang takot na nararamdaman ko.
Hindi ko naman kasi inaakala na kailangan pa naming sumakay ng eroplano para makapunta sa Boracay. Hindi ba pwedeng umatras? Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako sumama. Para akong unti-unting pinapatay dito. Hindi ko na kaya. Ilang minuto lang ay nakarinig kami ng babaeng nagsasalita. Ingles ang kanyang sinabi at sa tingin ko ay aalis na ang eroplanong sinasakyan namin. Marahan kong nilingon si Alejandro nang mahigpit niyang hawakan ng kamay ko. Here, aniya. Inabot niya sa akin ang isang headphone at nagsisenyas na ilagay ko sa aking tenga. Agad ko yung tinanggap dahilan para mapangiti siya. I will play music para hindi ka kabahan, okay? He said. Marahan akong tumango bilang tugon. Bago niya lagyan ng tugtog ang headphone na suot ko, ay marahan muna ako nitong hinalikan sa noo bago niya muling hawakan ang kamay ko. Ready? Tanong niya. Marahan akong tumango bilang tugon. Malakas na tugtog ang bumalot sa aking pandinig at medyo nabawasan ang kaba at takot na nararamdaman ko. Pero hindi ko pa rin magawang alisin ang mga kamay ko sa mga kamay ni Alejandro dahil para sa akin ay ligtas ako kapag nandyan siya. Marahan kong minulat ang mga mata ko nang mamatay ang tunog ng headphone kong suot. Hindi ko na malaya na nakatulog din pala ako. Pero dahil nga biglang tumahimik ang paligid ay naalimpungatan ako. Luminga ako sa paligid at napansin kong mahimbing na natutulog si Manang at si Elaine. Magkakatapat lang kasi kami ng upuan kaya't nakikita ko sila. Marahan akong sumandal ulit hanggang sa mapansin ko ang natutulog na si Alejandro. He has a neck pillow on his neck and a black eye mask on his eyes. Hindi niya gustong natutulog na may ilaw, kaya't ito ang unang bagay na binili niya sa akin bago kami umalis. Marahan akong napatingin sa kamay ko at ngayon ko lang napagtanto na nakahawak pala siya sa kamay ko. Hindi ko maiwasan ang umiti, lalo na't nakita kong magkahawak ang kamay naming dalawa. He's been holding my hand for hours and he doesn't even try to let go of my hand. Kaya pala kanina ko pa nararamdaman na may nakahawak sa kamay ko. Pero hindi ko nagawang kumalas dahil nararamdaman kong ligtas ako sa tuwing may nakahawak sa kamay ko. Ilang segundo akong napatitig sa kanya. Medyo nakatingala ito habang natutulog dahil sa neck pillow na nasa kanyang leeg at nakikita ko ang Adam's apple niya, isa sa mga paborito kong tingnan sa kanya. Ewan ko ba, gwapong-gwapo ako kay Alejandro, lalo na kapag nakikita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple kapag tumatawa siya. He's just wearing a black hoodie which covers almost half of his face. Pero kahit ilong at labi niya lang nakikita ko sa kanya, napakagwapo niya pa rin. Hindi hadlang ang hoodie at eye mask para masapawan ang kagwapuhan ni Alejandro. Parang gusto kong idantay ang ulo ko sa kanyang balikat at ipagpatuloy ang pagtulog. Pero mukhang masarap ang tulog na meron siya ngayon, kaya't babalik na lang ako sa aking pwesto kanina. Naalala ko lang bigla yung ginawa niya sa akin kanina. Dahil takot na takot ako kanina at halos gusto ko nang tumalon paalis ng eroplano, gumawa siya ng paraan para mawala ang takot ko. He gave me a distraction to make my fear disappear at naging effective naman yun. Nakatulog pa nga ako dahil sa ginawa niya. Hindi pa niya binitawan ang kamay ko hanggang sa makatulog ako. Hindi ko alam kung bakit ko nararanasan lahat ng to. Siguro dahil marami na akong naranasan sa buhay. Siguro dahil sobra na akong na-disappoint sa buhay ko. That's why God made me meet this man beside me. Maybe we are really destined to meet each other. Pareho kaming sawi at masaya akong masaya kami pareho ngayon. Marahan kong inayos ang damit ko, dahilan para munti ko nang mabitawan ng kamay ni Alejandro. Marahan niyang pinaling ang ulo niya paharap sa akin bago mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Natigilan ako bigla at naghintay kung tuluyan ba siyang magigising. Pero hindi. Hinigpitan niya lang pagkakahawak sa kamay ko at ipinagpatuloy ang pagtulog. Nakakaramdam pa rin ako ng kaba at takot dahil nararamdaman ko na nasa ere pa rin kami. May nararamdaman akong vibration at may maingay na tunog mula sa eroplano. Pero dahil ilang oras na rin kaming nakasakay ay unti-unti nang nasanay ang tenga ko. Kung kanina ay parang bumabaliktad ang sikmura ko at para akong lumulutang, ngayon naman ay medyo nasasanay na ako. Babalik na sana ako sa pagsandal nang bigla kong marinig ang boses ng isang babae. Narinig ko sa kanya na maglalanding ng eroplano na sinasakyan namin pero nanatili akong kalmado.
Baka mamaya masabihan akong maarte nitong si Eileen. Kainis nga, inis na siya dahil napakabagal kong maglakad dahil sa pangangatog ko. Naramdaman ko ulit yung takot at kaba na naramdaman ko kanina nang lumipad ng eroplano. Napapikit ako nang unti-unti kong maramdaman ang paglapag nito sa lupa at halos bumaliktad ang sikmura ko dahil doon. Agad kong sinandal ang aking sarili at mahigpit akong kumapit sa armrest habang nakahawak pa rin ang isa kong kamay sa kamay ni Alejandro. Nilingon ko si Alejandro nang maramdaman ko ang pagbitaw niya sa kamay ko. He slowly took off his hoodie and his eye mask. Ilang beses itong kumurap dahil sa ilaw na tumama sa kanyang mga mata. Magulo ang buhok nito at may mapupungay na mga mata nang tapunan niya ako ng tingin. Agad kong sinara ang mga mata ko nang maramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. I felt a hand on my cheeks. I slowly opened my eyes and I saw Alejandro looking at me worriedly. Nilapag niya sa kanyang hitang eye mask na hawak niya bago niya hawakan ang mga kamay ko. Hindi ko akalain na magigising siya at ako agad ang naisip niya. Inhale. Sinunod ko ang kanyang sinabi at pinigilan ng sariling matakot. Exhale. Muli ko siyang sinunod. I smiled at him when I calmed down. Okay ka na? Marahan akong tumango bilang tugon. He caressed my cheeks before holding my hand again. Nang maramdaman kong maayos na nakalanding ang eroplanong sinasakyan namin, ay nakahinga ako ng maluwag. Nasa lupa na kami, kaya't alam kong ligtas na kaming lahat. Huminga ako ng malalim bago ko muling tingnan si Alejandro na ngayon ay nakangisi sa akin, bago bahagyang umiiling. Inaasar na naman ako nito. Naku, paniguradong aasarin na naman ako nito mamaya. Ladies and gentlemen, Cebu Pacific welcomes you to Katiklan. The local time is 11 o'clock. For your safety and the safety of those around you, please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisle clear until we park at the gate. The captain will turn off the fasten seatbelt sign, indicating it is safe to stand. Please use caution when opening the overhead compartments and removing items, since articles may have shifted during flight. Anunsyo ng flight attendant. Nang maalala ko yung headphone niya ay agad ko itong kinuha sa aking gilid bago ko marahan na inabot sa kanya. Thank you nga pala kanina, sobrang nakatulong. He smiled at me before he nodded at me. How's your sleep? He asked. Maayos naman, ikaw, kumusta yung tulog mo? Tanong ko sa kanya. I can say it's a good sleep. I feel safe holding your hand. Natigilan ako pero agad ding sumilip ang ngiti ko nang marinig ko yun. Akala ko ako lang nakakaramdam nun. Siya rin pala. Nang maaari na kaming tumayo ay agad kaming tumayong lahat at kinuha ang mga gamit sa aming overhead locker. Dadalhin ko na sana ang mga gamit ko pero hindi ako hinayaan ni Alejandro na gawin yun. He insisted on carrying my bag. I started stopping him but still won. Nag-aalala lang naman ako sa kanya pero dahil makulit siya, hinayaan ko na. Halos pasukin ng langaw ang bibig ko dahil hanggang ngayon ay manghang-mangha pa rin ako sa aking nakikita. Ito ang unang beses kong pumunta sa Boracay. Kaya't gano'n na lamang ako kamangha sa mga nakikita ko sa paligid. Sa picture ko lang kasi nakikita to at mas masaya sana kung nandito sina Bella at Talia. Naku, paniguradong hindi titigilan ng dalawang yun ng dagat. Bahagya akong napatungo bago ko muling ibalik ang atensyon ko sa dagat. Miss ko na sila. Gusto ko na ulit silang mayakap at mahalikan. Hindi karamihan ng tao pero sa tingin ko ay dadagsa ang tao sa dagat kapag may sunset na. Gusto ko rin sanang mapanood yun pero kung walang sasama sa akin, wag na lang. Nakaramdam ako ng kamay sa aking braso kaya't agad kong nilingon kung sino yun. Si Manang pala. Yes, Manang. Nika ko. Tayo raw ang magkasama sa kwarto. Kaya halika na, gusto ko nang ibaba ang mga gamit ko. Aniya. Bahagya akong umiti bago ako tumango sa kanya. Hindi ko maiwasan ang mga pangiti habang naglalakad kami dahil naaalala ko ang mga sinasabi niya sa akin kanina habang nasa biyahe kami papunta rito sa Boracay. Sabi sa akin ni Manang kanina, sanay na raw sila magbakasyon dahil madalas nagyayaya si Alejandro pumunta sa kung saan-saan. Sanay na rin daw silang sumakay ng eroplano at nakwento niya sa akin kanina na mukhang hindi raw magiging masaya ang bakasyon niya ngayon dahil kasama namin si Elaine. Paano ba naman kasi? Lahat ng tao sa mansyon ay inaway ni Elaine. Pagkatapos naming mag-away ni Elaine,
Hindi siya umuwi sa mansyon ng ilang araw at dahil doon ay naging tahimik ang buhay ko ng ilang araw. Kaso ngayon na nandito siya, mukhang magsisimula na naman ang kalbaryo sa buhay ko. Hindi naman ako nagpapatalo sa kanya eh. Grabe lang talaga yung stress na idudulot sa akin ng babaeng to. Kung hindi lang talaga siya kapatid ni Alejandro, nako. Nga pala, asaan nga ba si Alejandro? Luminga ako sa paligid at hinanap ang gwapo kong pasyente. Ilang saglit lang ay nahagip agad ng mata ko si Alejandro. Nakikipag-usap siya sa isang lalaki, habang nasa tabi naman niya si Jane na nakikipag-usap din. Nahagip din ng mata ko si Eileen na ngayon ay nakaupo sa lamesa na nasa tabi nila Alejandro at umiinom ng mango juice. Inalis ko ang atensyon ko sa kanila at tinuon ang atensyon sa daan na dinaraanan namin ni Manang. Nakaalalay din ako sa braso niya dahil baka sumala ang tapak niya sa mga batong dinaraanan namin. Tinulungan ko rin siyang bitbitin ang mga gamit niya kahit medyo mabigat itong gamit ko. Abigail, anak, wika ni Manang. Yes, Manang? Kumusta kayo ni Alejandro? Bahagya akong napatawa bago ako bahagyang umiling. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay sa tuwing tinatanong niya yun sa akin. Siguro kapag madalas ko siyang maririnig ay masasanay din ako. Hindi ko pa rin kasi mapigilan ng kiligin sa tuwing naririnig ko yun. Teka nga, kumusta na nga ba kami ni Alejandro? Masaya naman kami. Malambing at sweet pa rin siya pagdating sa akin. Hindi naman kami nag-aaway, pero madalas kaming mag-asaran. I think healthy pa rin naman kung anong meron kami ni Alejandro. Nag-e-effort siya, nagbibigay ng bulaklak, at pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Hoy! Hinampas ako ni Manang sa braso dahilan para magising ang diwa ko. Napaisip ka rin sa tanong ko, ano? Dagdag niya pa. Bahagya akong tumawa bago ako tumango sa kanya. Maayos naman po kami, Manang. Hindi pa rin nagbabago ang trato niya sa akin at hindi pa rin siya sumusuko kahit medyo matagal na siyang nanliligaw. Bakit hindi mo pa sagutin? Agad ko siyang tiningnan pero hindi man lang niya ako nilingon nang itanong niya yun sa akin. Pilit akong tumawa dahil hindi ko alam kung anong dapat kong isagot sa tanong na yun. Kung si Lola ang kausap ko ngayon, siguradong sasabihin nun na wag ko munang sasagutin si Alejandro. Pero itong si Manang, mukhang naiinip na sa aming dalawa and it looks like she wants me to say yes to him. Darating din ang araw na yun. Sigurado akong mararamdaman ko yun sa tamang panahon. Malay natin, baka mamaya na yun o bukas o di kaya pag-uwi namin sa mansyon o sa kumpanya. Maraming araw at lugar para sa sagot ko kay Alejandro at hindi kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Hindi naman kita pinipressure, iha. Pero baka nakakalimutan mong may sakit si Alejandro. Hindi ba mas maganda kung susulitin mo na lang itong panahon na nandito siya bilang magnobyo at magnobya, iha? Naiintindihan ko si Manang. Halos lahat naman ang nakakausap ko tungkol sa sakit ni Alejandro ay yun ang binabanggit sa akin. Kesyo, baka masaktan ako sa huli dahil baka dumating yung panahon na iwan ako ni Alejandro. Kesyo, kailangan kong madaliin ang sagot ko para makasama ko ng matagal si Alejandro bilang nobyo ko. Hindi naman maiiwasan ng madaliin ako ng tao sa sagot ko. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nawawala na agad sila ng pag-asa kay Alejandro. Hindi ba dapat sila yung unang tao na hindi susuko kay Alejandro? I've met a lot of patients. Yung iba mas malala pa yung sakit na meron sila kaysa sa sakit ni Alejandro. But still, they survived because they never lost hope. Ako, kahit kailan, hindi ako mawawala ng pag-asa sa kanya. I'm staying by his side. Mawawala man siya o hindi. Mamahalin ko siya kahit walang kasiguraduhan. Sa sobrang dami kong iniisip, hindi ko na malayan na nakarating na pala kami ni Manang sa kwarto namin. Na-offend ka ba sa tanong ko? Pasensya ka na, ha? Natigilan ako at marahan siyang nilingon. Hindi ko nga pala siya sinagot sa sinabi niya kanina. Marahan niyang binuksan ng pintuan ng room namin bago kami pumasok sa loob. Kalimutan mo na yung sinabi ko at magpahinga na muna tayo. Aniya. Agad kong nilapag ang mga gamit namin sa kama at dumiretso naman si Manang sa banyo. Nang mailapag ko ang mga bag na hawak ko ay bahagya naman ako umupo sa malambot na kamang to. Sa sobrang lambot nito, para ba akong tinatawag nito para makapagpahinga na agad. Kahit isang oras lang kami sa eroplano kanina, ramdam na ramdam ko ang pagod na parang nasa eroplano pa rin ako hanggang ngayon. Feeling ko lumulutang pa rin ako.
Nilapat ko ang katawan ko sa kama at huminga ng malalim dahil sa sobrang sarap sa pakiramdam ng pagkakahiga ko. Nagdikit ang mga kilay ko nang makarinig ako ng katok mula sa pintuan. Hinanap ng mata ko si Manang pero mukhang nasa banyo pa siya hanggang ngayon, kaya't labag man sa loob ko'y bumangon ako at tumayo. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin si Alejandro. Nakapamulsa ang dalawa nitong kamay at nang makita niya ako ay umangat ang gilid ng kanyang labi. May kailangan ka? Tanong ko. Let's have a dinner. Tipid niyang sabi. Dinner? Nagtataka kong sabi at tumango naman siya. Naramdaman ko ang presensya ni Manang sa likuran ko, kaya agad ko siyang nilingon. Dinner po sir, saan po? Gutom na po kasi ako eh. Sabi ni Manang. Hindi nakapagsalita si Alejandro nang sabihin niyo ni Manang. Bahagya itong kumamot sa kanyang ulo bago niya ako tapunan ng tingin. Ako lang yata ang niyayaya niya pero si Manang ang sumagot. May nakabukod na dinner para sa inyo. Kasama mo si Elaine, Jane, maids and my bodyguards. Ihiwalay po kayo ni Abigail? Tinapunan ko ng tingin si Alejandro dahil sa tanong ni Manang. Bahagya itong tumango bago ako tingnan at ngitian. Kung papayag siya. Ani Alejandro.